Magandang araw po mga idol at maligayang pagbabalik po sa ating channel. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Malayo sa lugar kung saan nagwagi si Vlad sa labanan, isang napakalaking kampo ng hukbo ang nakahimpil sa gitna ng isang malawak na lambak. Sa harap ng pangunahing command tent, iwinawagayway ng hangin ng isang malaking pulang bandila na may simbolo ng isang maitim na dragon. Sa loob ng command tent, ay mabigat ang tensyon. Galit na nakatitig ang isang matandang obispo na may mataas na ranggo sa isang batang maharlikang komportableng nakaupo sa kanyang harapan. Hindi niya napigil ang itanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusulong ang kanilang hukbo. 2 buwan na ang lumipas mula nang tipunin nila ang kanilang mga sundalo, ngunit sa halip na umatake, patuloy lamang silang naghihintay at pinagmamasdan ang sitwasyon. Ang kausap ng obispo ay walang iba kundi si Rado Drajulia. Habang dahan-dahan niyang iniikot ang baso ng pulang alak sa kanyang kamay, nananatili siyang kalmado na parang walang nangyayaring pagtatalo. Mahigpit siyang pinagsabihan ng obispo. Ayon dito, hindi ikatutuwa ng Diyos ang kanyang tila walang pakialam na pag-uugali. Ngunit bahagya lamang ngumiti si Rado Drajulia, tahimik siyang humigop ng alak bago mahinahong sumagot. Ayon sa kanya, naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon. Ipinaalala rin niyang wala naman silang itinakdang eksaktong araw kung kailan dapat simulan ang kanilang kampanya. Hindi nasiyahan ng obispo sa sagot na iyon. Muli niyang tinanong si Rado Drajulia at sinabi nitong, kailan daw babalak bunutin ang kanyang espada at simulan ang paglusob. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Rado Drajulia at bahagyang kumislap ang bughaw na liwanag sa kanyang mga mata bago siya nagsalita. Sinabi niyang napakasimple lamang daw ng sagot. Kikilos lamang siya kapag mismong ang ama niya na ang Dragon Blood Duke ang nagbigay ng utos. Pagkarinig sa mga salitang iyon, biglang nanlumo ang obispo. Para bang may napakalaking dragon na nakatanaw sa Vatican at unti-unting ibinababa ang nakakatakot nitong presensya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang nalinlang sila. Halatang nabalisa ang matandang obispo sa kanyang narinig. Agad siyang nakiusap kay Rado Drajulia at sinabi niyang huwag nitong paghaluin ang kagustuhan ng tao at ang kalooban ng Diyos. Ngunit nanatiling kalmado si Rado Drajulia, humigop lamang siyang muli ng alak bago nagsalita. Sinabi niyang huwag daw itong mag-alala at hindi na rin naman daw magtatagal ang kanilang paghihintay. Wala nang naisagot ang obispo at tahimik siyang lumabas ng command tent at naglakad sa gitna ng napakalawak na kampo. Habang pinagmamasdan niya ang mga bandilang itinataas sa ngalan ng Diyos, unti-unti niyang naunawaan ang buong katotohanan. Ang tinatawag nilang banal na digmaan ay isa lamang palabas. Isa lamang itong dahilan upang bigyang katwiran ang isang digmaan na sa huli ay hindi naman pagpapasyahan ng pananampalataya. Sa huli, ang tunay na magpapasya ay ang mga sundalo at ang kanilang mga espada. Doon niya tuluyang naisip na mula pa sa simula ay ginagamit lamang ang simbahan. Hindi kailanman naging tunay na layunin ng Dragon Blood Duke ang lipulin ng kasamaan. Ang totoong plano nito ay lumikha ng isang napakalaking banta sa hilaga. Sa ganitong paraan, mapipilitang manatiling maingat ang Iron Duke at ang Northern Alliance at hindi sila makakagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Habang nakatanaw ang obispo sa napakalaking hukbo, tahimik siyang nanalangin. Umaasa siyang hindi pa huli ang magiging huling utos ng Duke. Dahil sa malayong Holy City, nagsisimula na ang isang bagong panganib. Isang madilim at nakakasakal na kapangyarihan ang unti-unting lumalamon sa buong lungsod. Samantala, sa isang maliit na nayon malapit sa hangganan, tuluyan ang naghari ang kaguluhan. Nag-uunahan ang mga residente sa pag-iimpake ng kanilang kakaunting mga gamit habang nagmamadali silang lumikas bago pa tuluyang sumiklab ang digmaan. Puno ng takot ang buong nayon. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na pinipigilan ng pinuno ng nayon ang pag-alis ng kanyang mga kababayan. Galit niyang tinanong kung paano nila nagagawang talikuran ang lugar na matagal nilang tinirhan, ipinaalala pa niya ang lahat ng ginawa niya para sa nayon. Pinalaan din niya ang mga ito na kapag umalis sila ngayon at bumalik balang araw, wala na silang lugar sa nayon. Ngunit walang sino man ang huminto. Patuloy lamang ang lahat sa pag-alis. Isa sa mga lalaking naghahanda ring lumikas ang tumingin sa pinuno ng nayon, direkta niyang sinabi rito na mas mabuti pang ihanda na rin ito ang sarili niyang mga gamit dahil malapit nang sumiklab ang digmaan. At kapag dumating iyon, walang ligtas na may iwan sa kanilang nayon.
Ipinaalala rin niya ang nangyari noong sa nakaraang pag-atake. Nakaligtas lamang sila noon dahil naroon sina Vlad at ang grupo ng mga bihasang mersenaryo. Kung wala ang mga ito, hindi kakayanin ng mga ordinaryong mamamayan na ipagtanggol ang buong nayon. Hindi yun matanggap ng pinuno at patuloy pa rin siyang nanawagan na manatili ang lahat sa nayon, ngunit mariing sinabi ng lalaki na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kung gusto pa niyang maging pinuno pagkatapos ng digmaan, kailangan muna niyang mabuhay. Dahil dito, lalo pang nagalit ang pinuno at halos manginig siya habang sumisigaw. Sinabi nitong siya daw ang nayon, paano niya daw iiwan ang lugar na dapat niyang pangalagaan. Sinabi niyang kung gusto daw ng pinuno na manatili sa nayon ay wala naman dong pipigil sa kanya. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ang pinuno at nagpatuloy sa paglalakad kasama ng iba pang mga lumikas. Hindi kalayuan doon ay naghahanda na ring umalis ang pamilya ni Gerta. Habang nagpapaalaman sila sa isa't isa, hindi na napigilan ng batang Escudero ang kanyang emosyon. 6 na taon niyang hindi nakita ang kanyang pamilya at ngayong muli silang nagkasama, kailangan na naman nilang maghiwalay dahil sa isa na namang digmaan. Tahimik siyang sumangot at palihim na pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Napansin iyon ni Vlad at bahagya siyang ngumiti bago nagtanong. Tinanong niya si Gerta kung umiiyak daw ba ito. Mabilis na umiling si Gerta at agad niyang itinanggi ang lahat, ngunit halata sa kanyang mukha ang tunay niyang nararamdaman. Hindi napigilan ni Vlad na mapangiti at maya-maya, naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Habang pinagmamasdan ni Gerta ang kanyang pamilya at ang mahabang hanay ng mga refugee, tahimik niyang sinabi ang nasa kanyang puso. Pakiramdam niya, napakalupit ng mundong kanilang ginagalawan. Sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya, isang bagong digmaan naman ang naghihiwalay sa kanila. Saglit na nanahimik si Vlad, pagkatapos ay nagsalita siya. Sinabi nito kay Gerta na ihanda nito ang mga gamit niya at sumama siya sa kanyang pamilya. Natigilan ang batang Escudero at nagulat siya sa kanyang narinig. Kinakabahan niyang tinanong ang kanyang kapitan na kung tinatanggal niya na daw ba ito sa serbisyo. Napatawa si Vlad at sinabi nitong baliw daw ba ito. Hindi niya daw ito pinapaalis at sinabi niyang bakasyon lamang daw niya ito. Tuloy pa ni Vlad na matagal niya na daw itong kailangan. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Ipinaliwanag niyang sa pagkakataong ito, hindi sa tabi niya ang lugar ni Gerta. Mas mahalagang samahan daw nito ang kanyang pamilya. Inutusan niya itong humanap ng ligtas na matutuluyan at siguraduhing magiging maayos ang kalagayan ng mga mahal nito sa buhay habang magulo pa ang sitwasyon. Pagkatapos ay kumuha si Vlad ng isang mabigat na supot ng mga gintong barya mula sa kanyang balabal. Iniabot niya iyon kay Gerta at sinabi niyang gamitin ito dahil niyang tataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangangailangan nila habang damadami ang mga lumilikas. Halos hindi makapagsalita si Gerta, hindi niya inaasahang gagawin iyon ng kanyang kapitan. Bago pa siya makapagpasalamat, agad siyang pinutol ni Vlad. Sinabi nitong umalis na daw sila. May isa pa siyang huling bilin. Kapag nakatanggap daw si Gerta ng telegrama mula sa Marcia Territory, kailangan daw nitong bumalik kaagad at ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang Escudero. Pagkasabi noon, pinatakbo ni Vlad ang kanyang maitim na kabayo. Mag-isa siyang nagtungo sa direksyong haharap sa paparating na digmaan. Tahimik na pinagmamasdan ni Gerta ang kanyang kapitang unti-unting papalayo, at mahigpit niyang niyakap ang supot ng mga gintong barya. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw at nangako siyang hihintayin niya ang telegramang ipapadala ng kanyang kapitan. Bago tuluyang mawala sa kanyang paningin ang batang kabalyero, idinagdag pa niya na wag daw nitong kalimutan ang magpadala ng pagbati. Napangiti na lamang si Vlad, napaisip siya kung alam kaya ni Gerta na ang pagpapadala ng long-distance telegram ay nagkakahalaga ng 1 gintong barya sa bawat litra. Sa sobrang mahal nito, ay halos imposibleng magpadala ng mahabang mensahe. Bahagya siyang natawa bago isinantabi ang isiping iyon at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Matapos iwan ang nayon, pinahinto ni Vlad ang kanyang maitim na kabayo sa isang kalapit na burol. Sa kanyang harapan ay naghihintay ang grupo ng mga veteranong mersenaryo. Nakatayo ang lahat habang suot ang mabibigat nilang baluti at dala ang kani-kanilang sandata. Tumingin si Vlad kay Captain Stefan at seryoso niyang tinanong kung sigurado ba talaga silang sasama sila sa kanyang paglalakbay. Komportable namang nakaupo si Stefan sa ibabaw ng isang malaking bato at napapalibutan siya ng kanyang mga armadong tauhan. Ngumiti siya at itinuro ang kanilang kompletong kagamitan. Ayon sa kanya, matagal na silang handang umalis.
Nagbabala si Vlad at sinabi niyang ang lugar na pupuntahan nila ay mas malamig kaysa sa inaakala ng mga ito. Ngunit natawa lamang si Stefan. Sinabi niyang malapit na daw ang tag-init. Para sa kanya, mahirap paniwalaan na mayroon pang lugar na ganoon kalamig. Bahagyang ngumiti si Vlad at sinabi niyang malalaman niya rin daw ito pagdating nila doon. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad nilang sinimulan ang paglalakbay patungo sa lupain ng Sora. Makalipas ang ilang araw, narating nila ang isang mataas na lagusan sa kabundukan. Pagkatawid nila rito, agad nagbago ang tanawin at humagupit ang napakalamig na hangin. Napapalibutan ang buong lugar ng makakapal na punong pine at nyebe, halos tumagos ang lamig hanggang sa buto ng mga mersenaryong mula sa timog. Napailing si Stefan habang nanginginig at mas hinigpitan pa niya ang pagkakabalot ng kanyang maitim na balabal. Hindi siya makapaniwalang ganoon kalamig sa lugar na iyon. Napangiti si Vlad at sinabi nitong hindi pa nga daw sila tuluyang nakapapasok sa hilaga pero nagreklamo na agad ito. Tuloy pa ni Vlad na pwede daw itong bumalik sa timog. Napatawa si Stefan sa sinabi ni Vlad. Hindi naman daw niya balak umatras. Sa halip, may gusto siyang itanong. Nais niyang malaman kung bakit interesado si Vlad na dalhin sila sa hilaga. Ngunit si Vlad naman ang naunang nagtanong na kung bakit ba gustong-gusto nilang magkaroon ng pwesto sa hilaga. Sandaling natahimik si Stefan. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, ibinahagi niya ang tunay niyang dahilan. Ayon sa kanya, unti-unti nang nilalamon ng kaguluhan ang buong mundo. Maraming maharlika at mayayamang mga ngalakal ang kumukuha ng murang mga mersenaryo. Ngunit sa oras ng digmaan, ginagawa lamang nila ang mga ito bilang pambala. Para kay Stefan, ang mga mersenaryong nagpapadala lamang sa malaking bayad ay para na ring naghuhukay ng sarili nilang libingan. Tahimik na nakinig si Vlad. Pagkatapos ay nagtanong si Vlad na kung bakit naman daw nito naisip na magiging iba ang sitwasyon sa hilaga. Ngumiti lamang si Stefan at sinabi nitong wala siyang matibay na ebidensya, kundi kutob lang. Tuloy pa nito na matagal na daw siyang nabubuhay gamit ang espada at natuto na daw siyang magtiwala sa kanyang instinct. Sa isip ni Vlad, napaka-boring ng sagot na iyon. Ngunit habang nag-uusap sila, tahimik ding inoobserbahan ni Stefan ang batang kabalyero. Napansin niyang kahit malamig magsalita si Vlad at madalas ay seryoso ang mukha nito, iba naman daw ang ipinapakita ng kanyang mga kilos. Nasaksihan niya kung paano nito tinulungan si Gerta, at nakita rin niya kung paano nito tinrato ng may respeto ang mga mersenaryo. Doon niya naisip na mabuti ang tunay na pagkatao ni Vlad. Bukod pa roon, hindi may kakaila ang pambihira nitong talento. Napakahusay nitong humawak ng espada at may matatag itong prinsipyo. Sinusuportahan pa ito ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa hilaga. Sa isip ni Stefan, napakaliwanag ng kinabukasan ng batang kabalyero. Kung may pagkakataon siyang samahan ang pag-angat ng isang taong tulad ni Vlad, wala siyang balak na sayangin iyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, muli niyang binasag ang katahimikan. Casual niyang tinanong si Vlad at sinabi nitong kapag nakabalik daw sila sa Sora, ay matatanggap daw ba nito ang susunod nitong opisyal na misyon. Saglit na natahimik si Vlad. Nakatitig lamang siya sa makapal na hamog sa unahan. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang sumagot. Sa totoo lang daw ay hindi niya rin alam, ipinaliwanag niyang hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na utos mula kay Lord Joseph. At hanggat walang opisyal na utos, isa pa rin siyang taong ipinatapon. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Vlad na tila napakarami ng itinatanong ni Stefan tungkol sa kanyang personal na buhay. Natigilan si Stefan sa sinabi ni Vlad. Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo at napatawa ng alanganin. Sinabi ng kapitan na hindi naman daw sila mga estranghero at nag-uusap lang naman daw sila. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nilang lahat ang kanilang paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng nagyayelong hilaga. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, muling sinubukan ni Stefan na pagaanan ang mabigat na katahimikan. Nakangiti niyang sinabi na kapag nakarating na sila sa Sora ay dapat daw silang magdiwang. Ayon sa kanya, matagal na rin daw silang hindi nakakapag-inuman. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang itinaas ni Vlad ang kanyang kamay. Agad na huminto ang buong grupo at natahimik ang lahat. Napakunot-noo si Stefan. Wala naman daw siyang nakikitang anumang kakaiba sa paligid, ngunit hindi inaalis ni Vlad ang kanyang tingin sa makapal na kagubatang nababalutan ng nyebe. May naramdaman siyang kakaibang presensya. May kung anong gumagalaw sa gitna ng malamig na hangin. Mababa ang kanyang boses nang magsalita,
Sinabi ni Vlad na mayroon dong papalapit. Wala nang nagtanong pa at agad niyang iniutos sa mga mersenaryo na bumuo ng formation at maghanda sa posibleng labanan. Mabilis namang sumunod ang lahat. Habang nakasilip siya sa pagitan ng mga puno, may napansin siyang mga aninong unti-unting lumalapit. Mabilis niya itong binilang, humigit kumulang 20 mga ngabayo ang papunta sa kanilang direksyon. Habang papalapit ang mga ito, muling nagsalita si Vlad. Mahigpit ang kanyang utos na walang gagalaw hanggat hindi daw siya nagbibigay ng sinyas. Pagkasabi niyon, dahan-dahan niyang pinaabante ang kanyang maitim na kabayo at mag-isa siyang pumwesto sa pinakaharap ng kanilang hanay. Nagulat si Stefan at malakas niyang tinawag ang pangalan ng batang kabalyero, ngunit hindi siya nilingon ni Vlad. Nanatili siyang nakatingin sa mga papalapit na mga ngabayo. Habang unti-unting lumiliit ang pagitan nila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Vlad. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata at may napansin siyang kakaiba. Hindi man lang sinusubukan ng mga taong iyon na itago ang kanilang presensya at diretso lamang silang sumusulong. Wala silang anumang pag-iingat, para bang wala silang kinatatakutan. Sa sandaling iyon, matinding babala ang naramdaman ni Vlad. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon, at agad niyang naunawaan ang isang bagay. Hindi ordinaryong mga kalaban ang mga taong papalapit sa kanila, at may napakalakas na aura na bumabalot sa bawat isa. Isang presensyang bihira lamang niyang maramdaman noon. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang larawan ng isang dambuhalang dragon. Kasabay nito, tila sumisigaw ang kanyang instinct na ito daw ay napakadelikado, hindi daw ito kaabang kayang harapin ng isang ordinaryong grupo ng mga mersenaryo. Tahimik na humigpit ang pagkakahawak ni Vlad sa kanyang espada. Alam niyang anumang maling galaw ay maaaring magbunga ng isang laban na wala silang pag-asang manalo. Sino ang mga taong iyon? At bakit maging si Vlad ay nakaramdam ng matinding panganib sa kanilang presensya? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo ito, sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.